Ay, believers, kung walang ballpen, maisusulat ko kaya ito? Alam nyo ba na ang ballpen ay nagsimula noong 1880s at ito ay sa pangalan ni John Laud na siya umanong unang nakaimbento nito. Pero ang nakadevelop talaga ng astig na ballpen ay si Joseph Biro, a native of Budapest noong 1943. Kasama ang kapatid ni Biro, napaganda nila ang ballpen. Kaya ngayon, alamin naman natin kung paano nga ba pinagaganda ng Panda ang ballpen nila. Kasama po natin ngayon si Mr. Tony Sarmiento, ang Head Supervisor ng Panda Ballpen. Sir, good morning po. Morning. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na barrel. Sir, ano pong pinaprocess dito? Pinakakatawan ng ballpen. Oh, yung katawan. Bali, ginagamit natin dito yung polystyrene material, mga pelletize. Ilalagay sa wooper, then may temperature controller. Then, nandito naman yung mold na nagpo-form ng mga kung anong klase ang design ng body mo. Sa loob ng 11 seconds, meron kang 20 piraso. Narito naman tayo sa gumagawa ng mga tip ng ballpen. Sa tip ng ballpen? Oo, ito yan. Dito naman, gumagamit ng PE materials. PE material? Polyethylene materials. Ito yung mga virgin materials. Iba. Ang itsura niya, bilog-bilog. Oo. Ito, haluan ng colorant na black. Imimix siya. Mix na pala. Lalagay sa may wooper. Okay. Ganun din. Lalagay sa temperature controller. Oo nga, nakasukat na siya. Sa 6 seconds, meron siyang 32 piraso. Ito naman sa paggawa ng buntot ng ballpen. Buntot? Pinaka-tail niya. Hey. Okay. Bali, ito yung design niya. Ito yung design ng motor niya. Ito yung design. Oo. So, paano po ito ginagawa? Oo. Ito namang, ginagawa naman ito, ganitong klase naman yung molde niya. So pareho lang siya ng kanina sa tape, sa tape. pero iba lang yung molde. Oo. Siya lang may lock sa pinaka-point niya. Yung isa may... Sarado. Yung kabila, butas. Nandito man tayo sa proseso ng Paggawa ng cap ng ballpen. Safety switch ng makina narito. Kung may gagalawin ka, habang bukas to, hindi siya makaka-close. Hindi siya gumagalaw hanggat bukas yung ito. So pag sinara siya, saka siya mag-ooperate. Saka pa lang siya mag-move na gano'n. At dito naman ginagawa ang tube. Yung tube, yung nilalagyan natin ng mga ink. Yung virgin materials, ilalagay mo dito sa may wooper. Then, Lagay dito. set up mo kung anong temperature ang kailangan para mag-melt yung plastic. Puporm na siya rito. Madadaanin mo naman doon sa malamig na tubig para ma-maintain yung size ng straw. Punta naman siya sa may cutter. Yan na. Oo, yung cutter. Pinuputol. Sukat na sukat yung size niya. Lalagyan natin ngayon yan ng ink sa loob at saka yung ballpen tip. Lalo ito naman yung injection machine, tinatawag. Naglalagay ng tinta. Papasukan ng tinta yung tube. Yung tube, yan. Tapos, ilalagay na rin natin yung mga ballpen tip na tinatawag. Pinapasok niya na automatic, hindi na babaliktad. Ito naman yung nilalagyan natin ng silicone para hindi mag-leak yung mga tinta. Para hindi mag-leak. Oo nga. Dito na natin sinecheck kung maganda ang sulat ng ballpen. Kung pangit yung line, dito pa lang marireject na lang natin. Yung mga ink na yan galing Germany. Bawat isang kilo na tinta, nakapag-produce tayo ng 2,800 pieces na refill ng ballpen. Wow, grabe, ang dami nga. Dito naman natin malalaman kung maganda ang sulat ng ballpen. Kung gano'n siya kahaba bago maubos. Sa kabila, tinest lang natin manually. So Manually. dito naman, by machine, ano pong difference niya? Kailangan niyang doon, manual, check lang kung yung nagmimiss siya o ano. Dito naman, kailangan mong makuha yung haba ng tinta. Kaya habang umikot siya ganyan, kailangan siya dandaang maubos para malalaman mo kung gano'ng kahaba yung paggamit mo ng tinta. Dito naman yung paglalagay ng wax sa dulo ng tip. Wax yan! Oo, para may iwasan yung blopping sa dulo. Ayan, I-believers! Marami pa kayong naisulat gamit ang ballpen nyo? Tiyak, marami yan! Pero paano na lang kung wala kayong ballpen, di ba? Kaya mahalaga talaga itong ballpen. Nakakabilis. I believe!